Magandang gabi mga kabarangay. Isa na naman pong paksa ang ating pag-usapan ngayong gabi. Alam po ninyo, napapansin po natin na itong opposition ay ginagamit po nilang estratehiya ay itong mga fake news, panay po kasinungalingan upang masiraan lamang ang administrasyon. Halimbawa po dyan, sinabi po ni Trillanes sa Facebook na sa 5 ulit na survey na ginawa po ng Magdalo, lagi daw po nangungulilat si Sara at ang nangunguna ay si Robredo. So, ibig po sabihin niyan, ang Magdalo po, ito po yung partido ni Trillanes. So, ibig lamang po sabihin niyan ay hindi po totoo ang mga surveys na yan. Bakit? That is self-serving po. Naturalmente, sila yung nag-conduct ng service o ng survey. So, sa makatuwid, palalabasin nila kung ano ang gusto nilang resulta. So, ibig po sabihin yan po ay kasinungalingan na kanilang pinalalabas na gustong-gusto ng sambayanan si Robredo. Sapagkat alam po naman natin sa lumabas na survey ng Pulse Asia na mas credible, si Inday Sara po ang nanguna. Ngunit, as an attempt to condition the public minds, ito po si Trillanes, nagpalabas nga ng ganyang fake news na kung saan sinasabi, base sa kanilang survey, na 5 beses na kanilang ginawa paulit-ulit, patuloy po na nangunguna si Robredo at nangungulilat si Inday Sara. So yan po ay maliwanag na kasinungalingan sapagkat hindi po totoo na kung ang pagbabasihan natin ay kagustuhan ng sambayanan, mangunguna sa Robredo, hindi po totoo yan. Kaya yan po sinasabi natin na kasinungalingan sa bahagi ng oposisyon sa katauhan po ni Trillanes. Ito din naman, another thing, si Del Rosario po. Ang pagkaalam natin, ito si Del Rosario, dati po itong Foreign Affairs Secretary ni Pinoy. At nagpalabas po ng fake news ito. Ang sinasabi niya, si Pangulong Duterte daw ay tuta ng China. At kaya daw po ito nanalo bilang Pangulo noong 2016 presidential election dahil po sa tulong ng China. So yan po ang sinabi ni Del Rosario. Ay isa rin pong malaking tao sa opposition yan, si Del Rosario. Imagine, para magpalabas po ang isang dating Secretary of the Department of Affairs, malaking tao sa ating bansa sapagkat dati pong Secretary ng Foreign Affairs. At ngayon ay convener, isa sa convener ng isang bayan na isang opposition po. Ang layunin po ng isang bayan, ang sabi nila, kasama po dyan si Carpio, ang dati pong Associate Justice ng Supreme Court, ay bumuo daw po ng isang unified opposition para siguraduhin na maalis ang mga Duterte sa Malacanang. Yan po. At ano po ang sinabi ni Del Rosario?
Kaya daw po nanalo si Pangulong Duterte noong 2016 presidential election dahil po sa tulong ng China. Alam po, yan po ay isang kataksilan sa ating bayan para sabihin ng isang dating mataas na opisyalis ng ating bansa. Kataksilan po yan sapagkat ipinangangalandakan niya sa buong bansa at sa buong mundo na ang Pilipinas, ang Pangulo ng Pilipinas ay tuta hawak ng China sapagkat ito ang nagpapanalo sa kanya bilang Pangulo. Nang ibig po sabihin niyan, ang mga Pilipino ay tuta rin ng China. So that is a big disservice to the nation from a high official, a previous a former high official of the government, cabinet secretary as that. Yan po ay very degrading to the national dignity. Kaya nga po galit na galit ang ating Pangulo. Ang sabi nga niya, papatulan niya ito, bubuhusan niya sa mukha ng kape. Sapagkat that is an insult not to the President but to the Republic of the Philippines. At ito po ang sinasabi niya ni Del Rosario pa rin na sa 2022 ang dapat pong iboto daw na Pangulo at pangalawang Pangulo ay yung nagmamahal sa Pilipinas, hindi yung nagmamahal sa China. Mga bastos po at walang pakundangan magsalita itong mga taong ito. They are insulting not the President himself, but insulting the Filipino people. Yan po ang inaayawan natin sa mga oposisyon. Sila po ay hari ng kasinungalingan. Magawa lamang ang gusto nila, masunod lamang ang gusto nila. Sukdang magsinungaling sila sa bayan. Yan po mga kabarangay ang kalidad ng mga oposisyon ngayon. Kaya sana pag-isipan po natin ito. Ito pa rin po ang sa bahagi ni BP Robredo. Si BP Robredo, ang sabi po niya, siya ay isasantabi muna ang pamumulitika. Hindi po siya namumulitika, pero sapagkat pinag-uukulan po niya ng serbisyo itong upang makatulong sa sambayan ng Pilipino, lalo na po sa pandemya. Ito pong sinasabi ni Robredo, pasaring po ito kay Mayor Sara, na ayon sa kanila ni Isko Moreno ay umiikot upang bilang paghanda sa 2022 election. Siya daw po, hindi niya iniisip yun. Pero sa totoo lamang po, lahat ng ginagawa niya may kasunod na media. Samantalang si Inday Sara po, halos hindi nagpapa-interview, pero siya po bawat galaw may kasamang media para maipa-alam sa taong bayan kung ano ang ginagawa niya. Bawat sabihin niya, naka-media. Pero sinasabi naman po niya ay kasinungalingan. Bakit?
Hindi raw po siya nag-iikot para mamulitika. Anong purpose ng media mileage sa bawat kanyang ginagawa? Sa bawat kanyang sinasabi? Hindi po ba pamumulitika yan? At siya po ay ikot ng ikot. Kakatwiran niya dahil vice presidente siya. Ang kanyang pinagsiservisyohan ay buong mamamayan. Pero sa totoo lamang naman po, ito si BP Robredo, sakay lang ito ng sakay. Kung saan sa tingin niya siya ay sisikat. Ngunit salit na sumikat, siya naman ay lalaw na populaan. Bakit po natin nasabi yan? Sapagkat bumagsak ang C-130 ng mga sundalo sa Patikul sa Hulu. Sabi niya, nais tumulong ng kanyang opisina sa rescue operation. Paano makakatulong po yan? Mga sundalo yun. Sinong kanyang hinga ng tulong? Sundalo rin. Noong walang baksin, sabi niya, napakabagal ng gobyerno sapagkat yung ibang bansa may baksin na, ang Pilipinas ay wala pa. Nang magkaroon ng baksin galing sa China, sabi niya, ipasuri yan sa International Council sapagkat baka yan na hindi qualitative. Nang sumikat o nang tinanggap ng tao ang baksin, kahit anong brand, kasama po dyan ang Sinovac na galing sa China. Ano po ang sinabi ni Robredo? Magpa-photoshoot sila ng Pangulo, photo commercial, para daw i-promote ang pagtitiwala ng tao sa mga tao sa baksin. Nang tinanggihan po siya ng Malacanang at sabi na mumulitika. At humingi pa nga siya, nagbigyan daw ng allocation ng OVP, Office of the Vice President, para maging makatulong sila. At kanina nga, nasa cultural center sila para doon sa vaccination. At doon nga po siya nagpa-interview. At kanyang sinabi na hindi daw siya umiikot para sa politika, pero may mga exploratory talks siyang ginagawa tungkol dyan sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2022 election. So ano po ibig sabihin yan? Talaga pong namumulitika na rin siya. At kung kanyang sinasabi na hindi siya namumulitika, nagpo-focus siya sa pagtulong sa sambayanan, ay kasinungalingan po. At ito nga po ang strategy ng mga nasa opposition. Ang gumamit ng mga kasinungalingan, fake news, upang isulong ang kanilang sarili. At ang ginagawa po nila upang maisulong ang kanilang sarili, kailangan siraan ang administrasyon ni Pangulong Duterte. So, yan po ang kumbaga mga katangian ng nasa opposition. They spread lies to discredit the administration of President Duterte. Samantalang po, itong nasa administrasyon, gawa po ng gawa. Maraming accomplishment kahit may pandemya. Pero hindi naman po
Kumbaga, ipinangangalandakan yan. But the people see this. Nakikita po yan ng sambayanan. Kaya nga po maraming mga netizens na talaga namang pumupuri, sumusuporta sa ating Pangulo at humihikayat kay Inday Sara na tumakbong bilang Pangulo sapagkat nais ng ating mga kababayan na ipagpatuloy ang legacy ni Pangulong Duterte. Yan po ang katotohanan, mga kabarangay. Sa kaugnay na balita po, formal nang nagpahayag si Senator Lacson at Senator Soto na sila po ay tatakbo as President and Vice President respectively. Si Lacson po ang Pangulo at ang kanyang ikalawang Pangulo ay si Tito Soto. Well, of course, karapatan po yan ng bawat Pilipino na naniniwala na nais na sila ay tatangkilikin at mananalo bilang Pangulo at pangalawang Pangulo. Kaya lamang po, titingnan po natin. Sapagkat ang pagiging Pangulo at pangalawang Pangulo, ito po ay napakalaking tungkulin na kung saan ang kinabukasan ng 110 million Filipinos ay nakasalalay po. It will bring us progress or decadence. Ang tanong po dyan, kaya ba nila pamunuan? And can they continue the legacy of President Duterte? Take note po that we can only judge people based on their performance as government officials. Ito po si Senator Lacson at si Tito Soto. They have been in the service as senators for a long time. Pabalik-balik na lang po dyan. Simula pa po noong 1986. Halos nandyan na po yung mga pabalik-balik na lang. Pero wala po tayo nakita na extraordinary performance. Wala po. At nitong mga huling terms nila with President Duterte as President, naging critical po itong dalawang ito. Na ibig po sabihin, hindi po sila sumang-ayon o sumasang-ayon sa mga programa na ipinatutupad ng ating Pangulo. Yung mga major programs po. Halimbawa dyan, sa illegal na droga, lalo na po sa kumpanya laban sa mga komunistang terorista. Nagiging critical po sila in the sense na katulad ng pangkaraniwang sinasabi ng opposition na itong pamamaraan ng pagpapatupad ng laban sa droga na kung saan di umano ay maraming namamatay. Ito ay katulad din naman po sa
sa laban sa mga komunistang terorista na mayroong namamatay, ang lagi po nilang sinasabi that they don't agree with the way President Duterte uh, enforce his policies against or his policies against war on drugs and the local communist terrorism, in the sense na there is a gross violation of the human rights. So, in other words, sa ganito pong mga kritisismo, ang ibig sabihin po, hindi sila sumasang-ayon sa flagship programs ng Duterte administrations. Sa makatuwid, kung sakali po na sila ay manalo, sila ang pumalit bilang Pangulo at pangalawang Pangulo, we could not expect them to continue the legacy of the Duterte administrations. Take note din po na ito si Senator Lacson ay inappoint ito ni Pinoy bilang housing czar sa Tacloban for the Yolanda victims. Marami pong pera ang inilaan para sa housing. Ngunit nakita po natin kung anong uri ng mga housing ang naitayo. Mga plywood lang, mga coco lumber. At ang mga coco lumber hindi naman po yung binibili, sapagkat yun ay mga natumbang niyog sa Tacloban, dulot ng Yolanda. So, binili lang po dyan mga yero at plywood. Mga banghouse lang po ang naitayo nila. Samantalang ang budget ay billion. So, ano po ibig sabihin nun? With Lacson as president, we could also expect him a corrupt administration based on his performance in Tacloban as the housing czar. As a senator, wala po tayong nagbanta pa nga ito si Lacson na tatanggalan ng budget ang NTF-ELCAC because of what he called a red tagging. At ang sinabi pa niya, he tried, in fact, nagkaroon ng bill, nagpasok sila ng bill criminalizing the red tagging. Samantalang po, ang sinasabi nilang red tagging, ito po ay napakalaking the most effective way of fighting against the local communist terrorism. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan po ng sinasabi nilang red tagging, actually, it was the NTF-ELCAC way of publishing people and organizations who are identified with the CPP, NPA, and DF for the purpose of telling to the public that these people are the supporters. These people and these organizations are supporters of the CPP, NPA, so that the people themselves could distance away from them. Sapagkat ito pong mga organisasyon
ay ginagamit po. Halimbawa diyan Gabriela, Mayan Mona, lahat po yan na mga bumubuo ng Makabayan Bloc sa Kongreso. Ang ginagawa, ito po ang nagiging tulay ng kanilang mga recruitment agent po nila ito. At ito po yung kanilang mga legal front para hayag-hayagan na labanan nila ang gobyerno. So by identifying them being a supporters and affiliate organizations of the CPP and PNDF ay natutulungan po ang publiko para maging maingat at huwag magtiwala sa mga ganitong tao at organisasyon. And at the same time, the people could make a surveillance of the activities of these people and organizations. At malaki pong tulong yung mga informations na yan sa NTF-ELCAC upang mapadali ang kanilang trabaho. Ngunit sa halip na suportahan po ito ni Senator Lacson at Soto, they were the ones who tried to make a law criminalizing the so-called red tagging. Mabuti na lang po na ito ay hindi na postro sapagkat marami po, meron na dyan mga senador na talagang sumusuporta sa administrasyon. Kaya hindi po natuloy. Pero kung yun po ay natuloy, malaking dagok po yan sa laban ng pamahalaan, sa gera nito laban sa communist terrorism. Kaya negative po, kumbaga, ang kanilang naging performance. So, yan po ang problema kay Senator Lacson at Tito Soto. Nung panahon din po ng Dingbaksya, nandyan na po sila. And they did not do anything para ma-prevent yung Dingbaksya. Kasi po mga tao sila ni Pinoy. Kaya nga hanggang ngayon, they remain an opposition. Kasi po sila, isa sila sa mga loyalist ni Pinoy, ni President Aquino. So yan po ang problema kay Senator Lacson at kay Tito Soto. Anyway, makikita po naman natin yan. But of course, malalaman natin kung sila ba ay karapat-dapat based on their performance. Tayo ay satisfied with the way President Duterte managed the country with all the meaningful reforms na ipinasok po niya, which he installed during his administration. The reason why we want to continue that legacy. But Lacson and Soto, for that matter, for sure cannot and will not continue the legacy of President Duterte. As we believe there is only one person who can do that, and it is the person of Sara Duterte. Kaya nga po, ulit-ulit natin sinasabi, sinusuportahan po natin. So, pero bilang katunayan po na naintindihan ito ng sambayanan, inuulit natin ang una po sa survey, si Sara Duterte for President, and even President Rodrigo Roa Duterte nanguna din po as Vice President. Patunay po lamang na talaga pong gusto ng taong bayan ang pagbabago
na inilunsad po ng ating Pangulo. For the while, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong gabi. At muli po maraming salamat at bilang suporta po sa ating advokasya, inaanyayahan po natin na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at maganda.